Alam mo ba na effective din ang magpa-self-healing kapag pumunta kayo sa Mount Ulap kagaya ng ginawa ni Maris Racal. So nagpunta rin ako sa Mount Ulap noong 2019 and naramdaman ko talaga yung peace of mind kapag nag-hike ka kasama mo ang inyong pamilya o kaya mag-isa ka lang. Alam mo ba na mura lang ang gagastuhin mo kapag pumunta ka sa Mount Ulap? Kasi ang regular price per head ay 100 pesos. Pero kapag estudyante ka o kaya senior citizens, 50 pesos. And then, with a maximum of 7 members sa isang group. So, meron kayong tour guide and ang babayaran nyo lang sa tour guide is 800 pesos. Buong group na yon. So, paghahatian nyo na 7 kayo yung 800 pesos. So, 100 pesos, tapos sabihin mo ng plus 100 plus. So, 200 pesos lang yung magagastos mo. So, paano nga ba makapunta sa Mount Ulap sa Ampukaw, Itogon, Benguet? Pumunta lang kayo sa Lacandula Street, Baguio City. And hanapin nyo lang yung terminal ng Ampukaw or Samuyao. So, doon kayo sumakay as early as 5:30 AM dapat nandun na kayo. Tapos, ang pamasahe doon ay nagkakahalaga ng 50 pesos. So, I'm not sure kung higher or lower. Pero kung gusto mo naman ng mag-taxi, pwede nyo rin naman na kausapin yung taxi driver. Pero ang sisingilin sa inyo is more or less 500 pesos from Baguio to Ampukaw yan. So, depende na lang yan. And depende na rin sa inyo kung anong mode of transport ang gagamitin nyo. And syempre, mas convenient kapag meron kayong sariling sasakyan. Upon arriving sa Barangay Ampukaw, Itogon, Benguet, pumunta agad kayo doon sa registration sa may barangay hall sa Ampukaw. And then, meron i-assign sa inyo na tour guide. And pwede niyo rin mag-request kapag kilala nyo yung mga tour guides. So, sa amin, si Waldo ang naging tour guide namin. So, bakit nga ba dapat maaga kayo pumunta sa Itogon kapag mag-trek kayo sa Mount Ulap? Kasi aabutin kayo ng 5 to 6 or even 7 hours sa pagtitrek nyo sa bundok na yan. And kapag nag-start kayo ng 8 o'clock AM, matatapos kayo ng 2 PM o kaya 3 PM. Ganun katagal. Kapag napasok nyo na ang Mount Ulap and medyo nakapasok na kayo sa loob-loob, ganito ang tatambad sa inyong mga pagmumuka. Yung temperate forest ng Cordillera. So, kapansin-pansin yung mga pine trees, tapos may mga wild berries pa kayong makikita dyan, and overlooking yung the rest of Benguet province or even sa mga other provinces na makikita nyo, lalo na kapag walang mga kaulapat. Kaya mas maganda talaga na mag-trek kayo, mag-start kayo sa umaga. I advise na dapat magdala kayo ng tubig, tsaka snacks, or even heavy pack lunch. Kasi medyo malayo-layo yung lalakarin nyo, tsaka medyo matagal yung trekking nyo. And even though merong store doon or kainan, or basta may pwesto doon sa pinakatuktok, medyo malayo mo siyang mararating. Kaya kailangan talaga na may dala ka rin para hindi ka maubusan. Tsaka kailangan mo talaga ng energy habang paakyat ng bundok and syempre papaba. So ibang effort din kapag pababa ka doon sa bundok. Nagulat nga kami kasi umabot lang kami ng 5 hours and 30 minutes sa pag-akyat doon sa Mount Ulap. Na kapag mga iba daw ay average na 6 to 7 hours daw sila nagtatagal or even longer, no? And syempre, meron din akong previous vlog sa pag-akyat ko sa Mount Ulap noong 2019 pa. Kaya, i-share ko na lang sa caption and sa comments yung link sa pag-akyat ko sa Mount Ulap in which na-enjoy ko naman siya kahit hindi ako masyadong nag-hike. Yun nga lang, hindi ko inaasahan na dito pala kami mata-challenge yung pagbaba from sa tuktok ng Mount Ulap kasi aabutin ka ng 2 to 3 hours sa alam mo yon, yung pagbaba mo step by step na parang stairway of no ending, parang ganun yung eksena. So grabe, na-challenge ako kasi mararamdaman mo na sa hips mo, sa tuhod mo, sa paa mo, tsaka yung kamay mo na medyo manginginig na sa pagod, no? At parang magtataka ka, ba't hindi natatapos yung pagbaba namin sa bundok na to? Parang ang layo-layo, parang ganun yung eksena. So ganito na ang itsura katapos nag-hike ng 5.5 hours. Kaya matagal yung video. Ganyan siya.
Sobrang na-haggard talaga ako dyan, Diyos ko. 2 to 3 hours ba naman na pagbaba mo sa may parang never-ending stairway. So anyway, ang paalala ko lang sa inyo kapag pumunta kayo sa Mount Ulap is observe cleanliness and iwasan talaga yung ugaling kanal na kalat dito, kalat doon. Ibulsan nyo na lang kung ano man yung mga basura nyo sa mga bulsa o kaya sa may bag nyo. Para naman we will leave the place peacefully at walang kalat after nating bumisita.